at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang pangatlong misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang pang-apat na misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagbabagong anyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. ang panglimang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagtatatag ng banal na Eukaristiya bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryo Pascual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, Patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos, Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary, the origin and first developments of the Rosary. Until a few years ago, it was rather commonly accepted that Saint Dominic de Guzman, the founder of the Order of Preachers, was the one to whom the Rosary was given by the Blessed Mother. He lived from 1170 to 1221. And his feast is celebrated on August 8. In his time, the sect of the Albigenses was very strong and influential. They originated in France, in the town of Albi, and because of this, they were called Albigenses. They rejected external things and structures in the church
and live and preach an austere lifestyle, especially in regard to material possessions. This lifestyle of the Albigenses was true alternative, the way of life in the church, which at that time was very rich and powerful. No wonder that this new religion attracted many people and was very successful. Saint Dominic and his brothers of the Dominican order made it one of their tasks to preach the true faith and to counteract the Albigenses. According to the story reported by the Dominican Alanos de Rope in his book De Dignitate Saltarii, Saint Dominic was very much discouraged seeing the many difficulties in converting the Albigenses. He withdrew into a forest near the city of Toulouse, where he prayed unceasingly for 3 days and 3 nights. The Blessed Mother appeared to him accompanied by 3 angels and said, "If you want to reach these hardened souls and bring them over to God, preach my Psalter." She handed him over the rosary and asked him to preach about this prayer and to instruct the faithful in its practice. After this vision, Dominic went to the Cathedral of Toulouse and preached the rosary prayer. So fervently and compellingly did he explain the importance and value of the Holy Rosary that almost all the people of Toulouse embraced it and renounced their false beliefs. In 1743, the Jesuit Father Auguste William Coy Peirce worked on the critical edition on the life of Saint Dominic. While doing his research work, he found that the above-mentioned story about the Blessed Mother giving the rosary to Saint Dominic is of much later date. It was reported for the first time only about the year 1460, while Dominicus died in the year 1220. For about 240 years, therefore, there was silence about such an important event. Such a silence is difficult to explain. Today, it is common opinion that this story is a legend, propagated or even invented by Alanos de Rope, and not a historical fact. The history of the Rosary has been complicated by the legend which linked its origin with Saint Dominic, a legend supported principally by the writings of Alan de la Roche. Critical scholarship from Dominicans as from others has not sustained the legend. And for more understanding the Rosary, tune in to this Station of the Angels. 102.7 Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for April 2nd from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Francis of Paola. By the time he was a teenager, Francis of Paola already had a reputation for sanctity. By age 20, he was living a hermit's life of solitude, prayer, and fasting in a cave in southern Italy. Soon others joined him, and a new religious order emerged, the Hermits of St. Francis of Assisi. Humility was the hallmark of the brothers. In addition to poverty, chastity, and obedience, members of the community also vowed a perpetual Lenten fast. Francis of Paola would have been content to spend the remainder of his life this way, but his talents and his church called him to a more apostolic focus.
he began to use his remarkable gifts of miracles and prophecy. He defended the poor and oppressed. After 30 years in Italy, Francis was asked by the Pope to travel to Paris and help King Louis of France prepare for his death. During this time, Francis was also influential in the political realm, helping to restore peace between France and Brittany, as well as between France and Spain. Francis died on Good Friday in the year 1507. He was canonized only 12 years later. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manaoag Dominican Radio, may kasama ka. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To FM. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Okay, let's have some fun and laughter. I have this story when God says, let's go. Once a young man was out in the mountains exploring. Suddenly, he slipped and down he rolled the steep precipice. It meant sure death, but fortunately, he was able to grab the branch of a tree which arrested his fall. Hanging precariously with the branch cracking and about to break, he prayed aloud, Lord, if you are up there, save me. A booming voice answered, Yes, this is God. Dear God, please help me, said the man desperately. Yes, I help you, replied God. But first, do you trust in me? Of course, Lord, I trust you, the man pleaded. Then let go of your hold, order God. What's this? I'm begging God to save me and he's telling me to let go. What a nonsense, muttered the perplexed young man. So he looked up again and hollered, If there's anybody else up there, help! Well, the story is, poor guy. God's command was too much to accept. So his swift loyalty, in local parlance, nagbalingbing. Balingbings are not found only in politics, kahit din sa Diyos. Nagbabalingbing dahil hindi binigay, pupunta na sa iba. Hindi po tama yan. Nagigita yung balingbing kahit sa pananampalataya. Nagalit ka lang sa pare, ay ayaw ko na magsimba. Nagalit ka lang sa isang kasama mo sa simbahan, ayaw ka na magsimba. So yun po ba, pinagpalit mo si Kristo sa pare, pinagpalit mo si Kristo sa kasama mo sa simbahan, ay balingbing ka. So hindi po, dahil natalo ka dito sa hindi ka sinuporta ng isang partido, bumunta ka sa isang partido, nagbalingbing ka. Hindi po, totoo po, maniwala tayo. Minsan hindi natin naiintindihan ang mga bagay-bagay, pero pag magtiwala tayo sa Diyos, in a way later on, maiintindihan mo rin yan. Hindi ka agad-agad naiintindihan ang mga bagay-bagay, pero sa bandang huli, maghintay ka lang, maiintindihan mo rin yan. Kaya nga, huwag mong ipagpalit ang Diyos kanino man, huwag mong ipagpalit si Kristo kung kani-kanino man. Afternoon is not only the middle part of the day. It is the time to complete our essential task and go ahead in life. So good afternoon, everyone. Lord, you're worthy to be honored, and I honor you. Lord, you're worthy to be needed, and I believe in you.
sweat and blood you could not see. The holy woman made her way, with nothing she could do for you, but only doing what she could, taking a veil from her own head to do what no other would. Veronica stepped out to wipe your brow, the blood and tears running down your face, and she thought you are beautiful, you are my Lord, you are beautiful, your face I will adore. The soldiers mad at this display of kindness to the one condemned, but she only saw the face of someone in need of a friend. Veronica stepped out to wipe your brow, the blood and tears running down your face, and she thought you are beautiful, you
Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Lubin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Sometimes you just have to let go of what is gone, appreciate what is still remains, and look forward to what is coming next. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 29 ng Marso, ang 5 linggo sa Kwaresma. A reading from the Holy Gospel according to John. There was a sick man named Lazarus, who was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This is the same Mary who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair. Her brother Lazarus was sick, so the sisters sent this message to Jesus: Lord, the one you love is sick. On hearing this, Jesus said, This illness would not end in death. Rather, it is for the glory of God, and the Son of God will be glorified through it. It is a fact that Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet after he heard of the illness of Lazarus, he stayed 2 days longer in the place where he was. Only then did he say to his disciples, Let us go into Judea again. They replied, Master, recently the Jews wanted to stone you. Are you going there again? Jesus said to them, Are not 12 working hours needed to complete a day? Those who walk in daytime shall not stumble, for they see the light of this world. But those who walk at night stumble, for there is no light in them.
Those who walk in the daytime shall not stumble, for they see the light of this world. But those who walk at night stumble, for there is no light in them. After that, Jesus said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going to wake him up." The disciples replied, "Lord, a sick person who sleeps will recover." But Jesus had referred to Lazarus' death, while they thought that he had meant the repose of sleep. So Jesus said plainly, "Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." Then Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." When Jesus came, he found that Lazarus had been in the tomb for 4 days. As Bethany is near Jerusalem, about 2 miles away, many Jews had come to Martha and Mary after the death of their brother to comfort them. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, while Mary remained sitting in the house. Martha said to Jesus, "If you had been here, my brother would not have died. But I know that whatever you ask from God, God will give you." Jesus said, "Your brother will rise again." Martha replied, "I know that he will rise in the resurrection at the last day." But Jesus said to her, "I am the resurrection. Whoever believes in me, though he die, shall live. Whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?" Martha then answered, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world." After that, Martha went and called her sister Mary secretly, saying, "The Master is here and is calling for you." As soon as Mary heard this, she rose and went to Jesus. Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. The Jews who were with Mary in the house consoling her also came. When they saw her get up and go out, they followed her, thinking that she was going to the tomb to weep. When Mary came to the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her weeping, and the Jews also weeping, who had come with her, he was moved to the depths of his spirit and troubled. Then he asked, "Where have you laid him?" They answered, "Lord, come and see." Jesus wept. The Jews said, "See how he loved him." But some of them said, "If he could open the eyes of the blind man, could he not have kept this man from dying?" Jesus again, deeply moved, drew near to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Jesus said, "Take the stone away." Martha said to him, "Lord, by now he will smell, for this is the 4th day." Jesus replied, "Have I not told you that if you believe, you will see the glory of God?" So they removed the stone. Jesus raised his eyes and said, "Father, I thank you for you have heard me. I knew that you hear me always. But my prayer was for the sake of these people, that they may believe that you sent me." When Jesus had said this, he cried out in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped in a cloth. Jesus said to them, "Untie him and let him go." Many of the Jews who had come with Mary believed in Jesus when they saw what he did. Ang ating ebanghelyo sa linggong ito ay tungkol sa pagkamatay at muling pagbuhay ni Jesus sa kanyang kaibigan na si Lazarus. Napapanahon ito lalo pa at tayo ay nasa ika-5 linggo na ng Kwaresma, o mas kilala bilang Passion Tide, ang linggo bago ang linggo ng mahal na araw. Marahil,
Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahulugan ng Kwaresma at kung bakit ang lahat ng nangyari ay naganap upang tayo ay mamatay at muling maisilang. Nakatatakot isipin ang sarili nating kamatayan. Tayo nga sa kulturang Pilipino ay takot o iwas pag-usapan ang mga bagay na ito. Pero tayo ay hindi lamang mga Pilipino. Tayo rin ay mga Kristiyano. Para sa atin, ang pagkamatay ay isang simula ng panibagong buhay. Ang pagsilang na muli. Kaya nga sa wikang Tagalog, mayroon tayong makahulugang salita na tumutukoy sa kamatayan. At sa aking palagay, ganap nitong nakuha ang tunay na ibig sabihin ng pagyao. Sumakabilang buhay. Hindi natapos ang buhay. Bagkus, nag-iiba lang ang anyo nito, ngunit nananatiling buhay. Tayo nga bilang mga Kristiyano ay pinaalalahanan na sa ating binyag, tayo ay namatay at inilibing kasama ni Kristo. At dahil rin kay Kristo, tayo mula sa tubig ng binyag ay aahon, muling isisilang at mabubuhay kasama ng maluwalhating Jesus. Ito ang dapat nating isabuhay araw-araw, hindi lamang sa panahon ng paggunita natin sa Kwaresma. Tayo mula sa ating masamang gawi, pagkamakasarili, pagiging sakim at nababahira ng dungis ng kasalanan, ay makaaahon at mabubuhay na magmuli. Kagaya ni Maria at ni Marta sa Ebanghelyo, magtiwala at huwag nawa tayong mawala ng pag-asa na sa kabila ng mga kakulangan, dungis at ating kasalanan, maisisilang ang bagong tayo, malugod sa harapan ng Diyos. Puno ng buhay sapagkat atin ang niyakap, hindi lamang ang Kristo na nag-aagaw buhay sa krus ng Biyernes Santo, kundi pati na rin at higit sa lahat, ang maluwalhating Jesus ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin laging tandaan ang sinabi ni Jesus, "Ako ang buhay, ang sino mang naniniwala sa akin, kailanman ay hindi mamamatay." Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Mga mahal na araw at linggo ng pagkabuhay sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag at ang Our Lady of the Holy Rosary Parish. Mahalagang paalala, maghintay po lamang sa inyong mga tahanan sa pagdaan ng bendisyon. Sakay po ng pick-up ang inyong pari na magbabasbas. Huwag pong iwanan o lalabas ng bahay. Makilahok po sa liturhiya sa internet gaya ng FB Live, YouTube Live at iba pa. April 5, alas 7 po ng umaga, ang linggo ng palaspas. Iikot po ang pari sa mga kalsada ng parokya at magbabasbas sa mga palaspas ng mga tao sa kanilang mga bahay. April 9, alas 4 po ng hapon, ang Huwebes Santo. Dala po ng pari ang banal na ostya. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Magsindi po ng kandila. April 10, alas 4 po ng hapon, ang Biyernes Santo. Dala po ng pari ang krus. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay, magsindi po ng kandila at magbigay galang sa krus ng nakaluhod. April 12, alas 7 po ng umaga, ang linggo ng pagkabuhay. Dala po ng pari ang banal na ostya. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay,
Magsindi po ng kandila. Ilabas ang imahen ng Birhen. Ito ang salubong ni Jesus at ni Maria. Maraming salamat po. Announcement. Dear brothers and sisters, as directed by the authorities and as an exercise of our social responsibility and practice of charity to our neighbors, Holy Masses at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be celebrated without the congregation. Nonetheless, Holy Masses will be available to the faithful through live streaming. These Masses will be aired at 6 o'clock and 11 o'clock in the morning and 5 o'clock in the afternoon. Sunday, Masses will be aired on the following hours: 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock in the morning, and 12 high noon, as well as 4 o'clock and 5 o'clock in the afternoon. During this period, we suggest that the faithful remain in the safety of their homes. Be not afraid, for I am the Lord your healer. Maraming salamat po. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. 102.7 Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to. I lift my hands to you as I surrender. Lord,
The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To FM. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Ang mga pastol na nakabalita tungkol kay Jesus. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 20. Si Jose at si Maria ay umuwi sa Bethlehem upang magpatala. Doon ipinanganak si Jesus. Siya'y isinilang sa isang silungan ng mga hayop sapagkat wala ng lugar sa mga bahay tuluyan. Noong gabing ipanganak si Jesus, may mga pastol ng tupang nagbabantay sa kanilang mga kawan sa dakong labas ng Bethlehem. Madilim na madilim ang gabi. Sa malayo ay natanaw nila ang maliliit na mga ilaw. Nalalaman nilang punong-puno ng tao ang munting bayan ng Bethlehem. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag sa buong palibot nila. Nakita nila ang isang anghel ng Panginoon na nagniningning ang kasuotan. Natakot ng gayon na lamang ang mga pastol. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Ito'y para sa lahat ng tao, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon." Sinabi rin ng anghel na matatagpuan nila ang sanggol na si Jesus na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At pagkaraay, biglang lumitaw ang napakarami pang mga anghel. Sila'y nag-awitan ng nagpupuri sa Diyos na sinasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Nang magbalik na sa langit ang mga anghel, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Magsiparoon tayo sa Bethlehem at tignan natin ang bagay na ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon." Kaya't dali-dali silang naparoon sa Bethlehem. Nakita nila roon si Jose, si Maria at ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa isang sabsaban. Sila'y lumuhod at sumamba sa kanya. Pinuri at pinasalamatan ng mga pastol ang Ama sa langit dahil sa kanyang pagpapadala kay Jesus. Pagkaraay, nagsilabas sila at ipinamalita sa mga tao ang kanilang mga narinig at mga nakita. Si Jesus, ang tagapagligtas, ay isinilang na. Ang pamamalita nila, ang tagapagligtas, ay naririto na. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ang Mga Pastol na Nakabalita Tungkol kay Jesus. Hango sa libro ng Lucas, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 20. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Happy Thursday! Don't worry about those who talk behind your back. They are behind you for a reason. Happy Thursday! Your love shining like the sun, pouring like the rain, raging like the storm, refreshing me again. Oh, oh, oh.
shining like the sun, pouring like the rain, and raging like the storm, refreshing me again. Oh, I receive your love. Your grace frees me from the past. It purges every sin, and it purifies my heart and heals me from within. Oh, I receive your grace. Pour over me, let your rain flood this thirsty soul. Pour over me your waves of love. Pour over me. Your love, my love. Your love, my love. May they be. May they always be. Be as one. Your life, my life. Your life, my life. May they be. May they always be. Be as one. As one. Nothing can defeat our love, not death, not life.
our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Come on, let's all sing this song, How Can I Live Without You? Lift your hands and worship Him, He's awesome, He's fantastic. So just a song, it's a song from our heart. How can I live? How could I live without you? How would I survive without your love, without your touch? You're the one that heals me, cleanses my heart, and sets me free.
praise you, Lord. We praise you, Lord. She was there to dry your eyes the first time that you cried. She was there again to hold you in her arms. She was support for your first steps and to lift you when you fell. She's the heart that grew to love you so well. And there she is to see you once again. No words are even spoken, her eyes reveal the pain. Your most holy mother with a sword of sorrow in her heart. When you walk by one last time, she was there. She was there in the crowd, all the people pushing round, and you said that she should have to see you like this. You tried to walk in her direction, to steal another glance. One last time, one last word, one last chance. And there she is to see you once again. No words are even spoken, her eyes reveal the pain. Your most holy mother with a sword of sorrow in her heart. When you walked by one last time. Mary, teach me to live my life as you live yours, in the will of the Father. Teach me, oh Jesus, give me the grace to love your mother as you loved her. You loved her, you loved her, you loved her. She was there, though a queen. She loved you tenderly, and she knows that she lives only by your power. She was there in the morning and the evening of your lifetime, waiting with patience, watching in silence, wholly united with you. She was there. She was there. She was there in the morning and the evening. She was always there. She was there. The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To
to FM. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Dominican Radio, in cooperation with the Franciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for April 2nd from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Francis of Paola. By the time he was a teenager, Francis of Paola already had a reputation for sanctity. By age 20, he was living a hermit's life of solitude, prayer, and fasting in a cave in southern Italy. Soon others joined him, and a new religious order emerged, the Hermits of St. Francis of Assisi. Humility was the hallmark of the brothers. In addition to poverty, chastity, and obedience, members of the community also vowed a perpetual Lenten fast. Francis of Paola would have been content to spend the remainder of his life this way, but his talents and his church called him to a more apostolic focus. He began to use his remarkable gifts of miracles and prophecy. He defended the poor and oppressed. After 30 years in Italy, Francis was asked by the Pope to travel to Paris and help King Louis of France prepare for his death. During this time, Francis was also influential in the political realm, helping to restore peace between France and Brittany, as well as between France and Spain. Francis died on Good Friday in the year 1507. He was canonized only 12 years later. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Good afternoon. The rising of sun is the morning time, and the setting of sun is the evening time. When it is above your heart, it is the noon time. Have a hot and warm noon. Good afternoon, everyone.
We're yearning for the wedding feast of Jesus and his bride. His nail-scarred hands will finally bring us to his side. To live is Christ, to die is gain. In every age, this truth remains. We will not fear, we're unashamed. To live is Christ, to live is Christ, to die is gain. To live is Christ. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. My Savior, they daily battle me. Deaf and dumb thy servant is, save only Christ to thee. And thee is all forgiveness, fully free, abundant grace. I find my hope and refuge in thine unchanging face.
my Savior. How great on thee they fall. Seen through thy patient mercy, I oft forsake them all. Their penalties forgiven, yet their power suffers me. The shame and guilt and anguish, they lay my Lord on thee. My sins, my Savior, what cost to thee soon? Thy heel bruised in temptation, no devil could subdue. Thou wrestled in the garden and prayed the cup would pass. Thy sanguine sweat, thou trembled yet, embraced his will at last. Oh, my Savior, thou perfect sacrifice, portrayed wrath's chalice to the dregs, thy Father satisfied. O holy Lamb of glory, high priest, Lord God and King, we worship thee with reverence, thy matchless name we sing. My songs, my Savior, no grander theme shall know. They'll trumpet of thy glory to wretched man below. Thy righteousness, thy favor, stream from thy throne above. Sustain the hearts, my Savior, thou hast last with thy love. My sins, oh, but oh, my Savior, my sins, oh, my Savior, my sins, but oh, my Savior. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang guro. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga
mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip o Panginoon upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata o Panginoon upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi o Panginoon upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso o Panginoon upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay o Panginoon upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong kong pagkatao o Panginoon upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. It matters not who you love, where you love, why you love, when you love, or how you love. It matters only that you love. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Mga mahal na araw at linggo ng pagkabuhay sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag at ang Our Lady of the Holy Rosary Parish. Mahalagang paalala, maghintay po lamang sa inyong mga tahanan sa pagdaan ng bendisyon. Sakay po ng pick-up ang inyong pari na magbabasbas. Huwag pong iwanan o lalabas ng bahay. Makilahok po sa liturhiya sa internet gaya ng FB Live, YouTube Live at iba pa. April 5, alas 7 po ng umaga, ang linggo ng palaspas. Iikot po ang pari sa mga kalsada ng parokya at magbabasbas sa mga palaspas ng mga tao sa kanilang mga bahay. April 9, alas 4 po ng hapon, ang Huwebes Santo.
Dala po ng pari ang banal na ostya. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Magsindi po ng kandila. April 10, alas 4 po ng hapon, ang Biyernes Santo. Dala po ng pari ang krus. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Magsindi po ng kandila at magbigay galang sa krus ng nakaluhod. April 12, alas 7 po ng umaga, ang linggo ng pagkabuhay. Dala po ng pari ang banal na ostya. Babasbasan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Magsindi po ng kandila. Ilabas ang imahen ng Birhen. Ito ang salubong ni Jesus at ni Maria. Maraming salamat po. Announcement. Dear brothers and sisters, as directed by the authorities and as an exercise of our social responsibility and practice of charity to our neighbors, Holy Masses at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be celebrated without the congregation. Nonetheless, Holy Masses will be available to the faithful through live streaming. These Masses will be aired at 6 o'clock and 11 o'clock in the morning and 5 o'clock in the afternoon. Sunday, Masses will be aired on the following hours: 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock in the morning, and 12 high noon, as well as 4 o'clock and 5 o'clock in the afternoon. During this period, we suggest that the faithful remain in the safety of their homes. Be not afraid, for I am the Lord your healer. Maraming salamat po. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. 102.7 Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag Dominican Radio FM. Kasama natin to. When the pain of today steals your hope for tomorrow, and you feel like you can't go on, Jesus
Who, oh Lord, could save themselves? Their own soul could heal. Our shame was deeper than the sea. Your grace is deeper still. Who, oh Lord, could save themselves? Their own soul could heal. Our shame was deeper than the sea. Your grace is deeper still. You alone can rescue.
The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To FM. Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. Mga kaibigan, ating ibigay sa inyo ang mga palatandaan na ginagamit sa kasal. Ang kandila ng pag-iisa. Ang dalawang kandila na nasa pagitan ng ikinasal ay sisindihan upang ang liwanag na dulot ng may sinding kandila ay magniningas upang sa gayon ay maningas rin si Kristo sa kanilang buhay. May asawa na siyang sumasagisag ng pag-iisa ng dalawang pamilya. Ito po ang mga palatandaan na ginagamit sa kasal. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manaoag Dominican Radio, may kasama ka. It's that time again.
his head. The veil of the temple was opened for man as Jesus went down in the cold of the grave, defeated the darkness when he overcame. The keys of the kingdom were placed into hands of children and priests and of fishers of men. Through all generations, his voice will be heard. Creation resounds the victorious word. It is finished, it is done. To the world salvation comes. Hallelujah, we're alive and was silenced when you cried. It is finished, it is done. Now completed the work of love. Hallelujah, he's alive. Join the song of the ransomed bride. Paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulay sa langit kong pakay, sa bingit ng hukay, tangan aking kamay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sabihin sa kanya. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin naman mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abay namon, ngera ka sa mga langit, pagdayaw mo ng imong ngalan. Ikan imuha mo na imong ginhatian. Ipaso na din pagbuot din hatuna. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Asin patawado mo kami sa samong mga kasala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kagdilig mo kami ipagdaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. আমাদের দৈনিক অন্ন অদ্য আমাদিগকে দাও, এবং আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা kuri. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mundo. Inakammet baybayan no manugod iti suliso. Ilaban mo kami, inged, maugas. Amen. Ihadawi manda kami, siya minay panlawan.